Ang ibig niyang sabihin, itong salita na ito ni Kristo, eh, hindi ka na napapasalihan ng kapangyarihan ng Kanya. Hindi, mas maliwanag ito dito. Hindi ka na aligid ng kasalanan. Maliwanag ba yan? Yun ang ibig niya sabihin. Hindi ka na bondage. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Hindi na ang kasalanan ang nagpapakontrol sa iyo. Ang mayroong kapangyarihan sa iyo. At yun ang sabi ng Colossians chapter 1 verse 13. Colossians chapter 1 verse 13, ganito sabi, niligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang pinamahal na anak. Niligtas niya tayo. Yung kanyang bayan, niligtas niya ang kanyang mahal. Mula sa kadiliman, mula sa kakatulan, mula sa kawalan ng pananampalataya, niligtas niya tayo na sa kamatayan. Tungo sa buhay na walang hanggan. Babalik tayo ulit doon sa ating kitex. Ang mananampalataya ngayon, ang mananampalataya ay sa patanggap ng alin. Alin? Ganito lang yung personal. May pranda ka. Saan ako? Ngayon, tayo ng mga mananampalataya. Kasi pagkatapos ng salita na sinabi ni Christ, tingnan niyo mga Bible. Sabi ni Christ, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakan sa kadiliman. Tapos anong sabi niya? Kung hindi magkakaroon ng ilaw, ay tayo ng mga mananampalataya nakatanggap ng ilaw. Sabihin ito, yung buhay, yung spiritual life, itinigay yan sa atin. Ngayon. At yan ay magpapatuloy sa walang hanggan. Nakuha niyo yan? Merong kang buhay na walang hanggan, binigay sa iyo ni Kristo, buhay na walang hanggan na yan, magpapatuloy ang sa walang hanggan. Bayan. Ngayon, huwag natin iisipin o aakalain. Kasi minsan nami-misinterpret na kapag tinunod mo daw si Christ, pwede naman daw yung susunod. Pwede naman sumunod kay Kristo nang hindi naman nagsisisi na kasalanan. Pwede. Kasi may mga tao nag-iisip, pwede naman ako sumunod, pero kung pakialam yun yung kasalanan ko. Pwede naman ako sumunod kay Christ nang hindi ako nagsisisi ng aking kasalanan. Hindi na. Hindi po pwede.
Yes, maraming tao. Gusto lang nila yung kapayapaan ni Kristo. Ayun, nakita natin kanina, yung, di ba, nasa atin ang puot ng Diyos, pero dahil kay Kristo, dahil sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, naibsan, nasiyahan ang Diyos sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Naging payapa. Naging maayos yung relasyon natin sa Diyos. Minsan, maraming tao, yun lang ang gusto nila. Pero sa katunayan, ayaw nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, ayaw nilang palingkuran yung kanilang mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Eh sinasabi sa atin ng salita niya, mismo ating Panginoong Yesus, sinabi niya sa Mark chapter 1 verse 15, ano sabi niya doon? Repent. Magsisi kayo ng inyong mga kasalanan at sumampalataya kayo sa Ebanghelyo. Repent and believe the gospel. Yun ang sabi niya. Ang pagsunod kay Kristo, ang ibig niyang sabihin, iwan mo ang iyong mga kasalanan. Tatalikuran mo yung mga kasalanan. Hindi ka naman sa tatalikod. Diba? Tumalikod ka nga. Tapos kung tumalikod, na gagawin mo? Pag talikod mo, susunod ka kay Kristo. Alala ninyo si Zaccheo? Oh, sino si Zaccheo? Isa siyang maniningil ng buwis. May kilala pa kayong maniningil ng buwis? Anong ginawa ni Zaccheo? Di ba si Zaccheo, nakita niya si Christ. Opo, taas kami. Siya ay siya ay isang maniningil ng buwis. Ano siya, ipandak siya eh. Maraming tao. So, makita si Christ. At alam kong ginawa niya? Makita siya sa puno, no? Anong puno yun? Sycamore tree. No? Para lang makita niya si Christ. Eh, tumingala si Christ. Nakita siya. Sabi niya sa kanya, bumaba ka niya. Kakain ako sa bahay mo. Etc. Nung nakita niya si Christ, ano nangyari sa buhay ni Zaccheo? Di ba? Yung pagiging ganid, yung pagiging greed ni Zaccheo sa pera, binago yun ni Christ, binago yun ng Diyos. Napalitan yun ng pagsisisi at pagsunod niya kay Kristo. Ano nangyari? Gusto niyo makita yung pangyayari sa Luke chapter 19. Ibasahin na lang natin. Lucas, Kapitulo 19. Luke chapter 19. Verses 1 to 10. Kailangan na itong mga talata na ibasahin natin. Kailangan kayo? Sa Luke chapter 19, verses 1 to 10. So ganito sabi. Siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. At doon ay may isang lalaki na ang pangalan ay Zaccheo. Siya isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus. Subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao, sapagkat siya'y pandak. Tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita siya, sapagkat siya'y daraan sa daang iyon. At ang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, dali ka at bumaba ka, sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya siya'y nagmadali, bumaba at natutuwa siyang tinanggap. Nang kanilang makita ito ay nagtulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok upang maging panakuhin ng isang taong makasalanan. Si Zaccheo ay tumindig sinabi na sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati, listen, kung paano siya pinago ng Panginoon,
Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Ganyan siya binago ni Kristo. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Kaya, imposible na ang tunay na nakatagpo kay Kristo, hindi siya magbabago. Kaya ang tawag sa atin ngayon, tigil mo na paglapad mo sa kadiliman. Stop walking in darkness. Hindi mo po pwedeng itago ang kasalanan habang nag-o-profess ka na isa kang Kristiyano. Hindi pwede yun. Na mayroon kang tinatago ng kasalanan, tapos sinasabi mo sa marami, sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo, Kristiyano ka. So ano yung dapat mong gawin? Yung kasalanan na ilan ay nananatili sa iyong buhay, ang sinasabi sa iyo ng Diyos, magsisi ka. Huwag mo lang patagalin. Ngayon na yung panahon, yung pagkakataon, magsisi ka ng iyong kasalanan, lumapit ka kay Kristo ngayon. Likuran mo yung mga kasalanan, lumakad ka sa kanyang liwanag. Lumakad ka sa katotohanan. So, meron pang isang palilingpan na sabi nila, pagsunod daw kay Kristo, ang ibig niyang sabihin, magiging madali ang buhay. Bear with me. Dumating yung pagsubok. Dumating yung pagdurusa. Yung paghihirap. Ayaw, ano masikot sa mga. Kasi ano nila, interpretation. Akala nila, nung sumampalataya sila sa Panginoon, magiging magaan, magiging maayos sa kanilang buhay. No. Hindi yun. At wala pang mababasa ay pinangako ng Diyos. Kapag sumunod ka kay Kristo, magiging easy life. Magiging madali ang buhay. Wala. Babasahin mo ang history, ang church history. Ano nangyari sa mga naunang mga mananampalataya? Naging madali ba yung buhay nila? Naging madali para sa kanila. Pero ito yung diyak. Bawat pagsubok, paghihirap, pagdurusa, na hinaharap mo sa iyong journey, no? Sa iyong paglalakbay bilang isang Kristiyano o bilang isang mananampalataya. Ano yung pinangako ng Diyos? Ang pangako niya, palagi siyang sasayo. Naririyan siya palagi. Aalalayan ka niya. Hindi ka niya papabayaan. Hindi ka niya iiwan. Siya ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Siya ang aalalay sa iyo hanggang dulo. Ganun yung buhay. Di ba napakagandang pangako nun? Sinasabi nun sa atin, trust Him. Magtiwala ka sa Kanya. Di ba? Ano sabi niya? Sa Hebrews chapter 13, verse 5, Jesus is the same yesterday, today, and forever. And then what? Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Di ko kayo iiwan, ni pababayaan man. Yan ang pangako niya. So yes, di magiging madali ang buhay, pero lagi po kayo sasama. Iyon ang pangako. Tingnan niyo yung Israel. Diba kahit saan sila dalhin? Hello? Diba kayo? Tingnan niyo yung Israel.
Bayan ng Diyos. Di ba? Kahit saan sila dalhin, doon sa disyerto, nandoon yung ulap, tsaka yung apoy. Sabi, sila pinabayaan. Andun sila sa wilderness ng mahabang panahon. Ilang taon? Ilang taon? 40 years. Biruin mo yun. Ayoko nang sabihin ng kasi matigas ang ulo nila kaya tagal yun yung ganun. Nagpa-ibig sila doon. No? Pero minsan kasi gano'n tayo eh. Ganun din tayo, actually. Minsan nagpapaibig lang din tayo. Minsan titigas din ang ulo natin. Minsan. Pero sa lahat ng yun, alam mo, based on Diyos eh. Nandun yung biyaya niya na lagi kanyang aalalayan. Kahit ang hirap ng buhay, even you are having hard time, nasa mahirap ka na daan, hirap na pinagdaraanan mo ngayon. Kahit pa yung journey mo, napakalayo, dami pang lalakbayin. Kahit pa yung mga nangyayari sa iyo ngayon, hindi mo na iintindihan. Tandaan mo ito. Hindi pa pabayaan. Tayo pa pabayaan. Kaya, sumunod ka kay Kristo. Sumunod ka sa Kanya kahit mahirap, kahit meron bang kailangan ng sakripisyo. Hindi na sinasabi. Sa aking pagtatapos, kahit ngayon, wala na tayo sa kanyang panahon. Marami ng mga mananampalataya, mga sa nakalipas. Still, nananatili ang panawagan sa atin ni Christ. Anong panawagan ni Christ? Sinasabi niya, follow me. Sumunod ka sa akin. Sabihin mo, basta matanda na ako para sumunod. Maraming paraan para sumunod sa Diyos. Hindi lang dahil sa matanda ka na. Hindi sa dahil wala ka ng masyadong lakas. Maraming daan, paraan para sumunod kay Kristo. Ako niyo yan? Hello? Now, ito tanong ko sa inyo. Pag-isipan mo ha, tanong ko to sa inyo. Magpapatuloy ka ba na lumakad sa kaniling? O lalapit ka kay Kristo ngayon. Sabihin, mananampalataya ka kay Kristo ngayon. Siya lamang sa iyong buhay. Bilang liwanag. Siya na liwanag. Sa liputan. Mamili ka. May magandang sinabi si Matthew Henry, hindi daw magtatapos. Meron siyang comment dito sa text na pinag-aaral sa John chapter 8, verse 1. At sabi niya, Christ is the light. To follow Him is light. To refuse Him is dark. Ano? Kristo ni Juan. Buhay. Pag sumunod ka sa Kanya. Hindi, walang selection. Pagdilingan. Pagdiling. Ang buhay. Wala. Let's pray.